kami ngayon sa bahay nila Kuya Rudy, Ate Annabel. Ito yung ikalawang beses na namin na pagba-Bible study sa buwan ng January. So ito yung pangalawang pagbisita ko kina Kuya Rudy, kina Ate Annabel, kay Yenyen, dahil nung last Sunday, o nung linggo, sorry, hindi sila naka-church kasi nagkaroon ng aberya. So dito, ngayong gabi na ito, January 16, ay magkakaroon kami ng gawain para sa Panginoon. Purihin natin ang Lord, and to God be the glory. Ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y may pangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa amin laging laan. Ang pag-ibig mo sa amin walang hanggan. Sa amin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa amin laging laan. Ang pag-ibig mo sa amin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. For the last time, inibig mo ako noon pa man. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, O Lord. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Sa lahat, Panginoon, nais po namin pasalamatan sa Siya nga po. Bible study nito, Panginoon, Amen. sa Del Prado family, dito sa kanilang bahay, Panginoon. Amen. Thank you at dinala niyo po kami na ligtas. Siya nga po. At mapagsaluhan, Panginoon, yung nakahanda mong banal na salita, Yes, Panginoon. Lord. At salamat, Panginoon, sa lahat ng blessings niyo, Panginoon, na binibigay niyo sa bawat isa. In Jesus' name. Lord, nanghingi po kami ng sapat na kapatawaran, nagpapalinis, Yes, Panginoon. Lord. Sa bawat isa ng banal mong dugo, upang maging karapat dapat po kami, Panginoon. Yes, O God. Tumanggap ng mga banal na salita na iyong ibibigay sa aming mga In the name of Jesus. Yes, Lord. God, sa iyong salita na gagamitin, Panginoon, sa banal na salita na Amen. itago mo po, Panginoon, siya sa iyong likod. Amen. Panginoon, ikaw lamang may taas sa buhay niya, Panginoon. At din po, Panginoon, nire-rebuke namin, Panginoon, In Jesus' name, yes, Lord. We rebuke. kapangyarihan ng masama rito sa bahay na to na walang magawa, In Panginoon. Jesus' name. Ito sa aming gagawin banal na In the name of Jesus. banal na gawin na to. Yes, O At Lord. maging puro pagpapala mo lang, Panginoon. Yes, O God. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyo pinakamataas na papuri pagsamba in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Alright. Salamat sa Diyos. Nakasama natin ulit si Yenyen, si Ryan. Praise God, no? Pinag-aadya-adya talaga tayo ng Panginoon na magkasama-sama, si Kuya Jay, no? So, ano sabi sa Matthew 18? Sinabi ng Lord na kung mayroong 2 o 3 at higit pang nagkakatipon-tipon, ayon sa kanyang pangalan, siya ay nasa ating kalagitnaan. He is in our midst. So, ang Holy Spirit kumikilos sa atin at siya yung magtuturo sa atin ditong pag-aaral natin. So, hilingin natin sa Panginoon na buksan ang ating spiritual eyes, heart, mind, and ears. Amen. Alright. Uunahin ko yung kwento. No? Meron akong kwento rito. Kilala niyo si Ambo. Yan. Ito yung kwento ni Mang Ambo na dati walang kwenta. Pero nung na-born again siya, nagkaroon na ng kwenta. No? Kasi nung araw ako,
Totoo, yung mga kwento ko ng araw, walang kwenta. Puro malalaswa, puro may mali siya. Akala ko noon, sikat na sikat ako, okay. Pero mali. Nung makilala ko si Lord, eto na. Pala kwento ako Mahilig akong magkwento, Kuya Jay. Lalo na sa mga biruan, ganyan. Ngayong nakilala ko na si Lord at nagkaroon ako ng magandang relasyon sa Panginoon, siyempre, iwasan mo na yung mga kwentong walang kwenta. So, dahil labor na ginako, yung aking mga kwento ngayon, nilalagyan ko na ng kwenta. Yan. Amen? Tsaka wala na yung mga malalaswang kwentuhan. Masama na yan. Bawal na sa Kristiyano. Di ba? Amen? So, ang kwento natin dito, purihin natin ang Lord, ang panawagan. Yan, panawagan. Ito yung kwento. Si Ambo ay 90 years old na. No? 90 anyos na si Ambo. At siya'y nagpunta sa isang radio station para para manawagan. No? So, ang tanong ngayon ng radio announcer, Lolo, ano po ba ang sadya nyo dito? Mananawagan po ba kayo? Oho, mananawagan po ako. Kung pwede lang po. Sabi naman itong radio announcer, ilan taon na po ba kayo? 90 anyos na po ako Bay, ang lakas nyo pa. Sabing gano'n, Dugtong nitong radio announcer. Sige po. Manawagan na po kayo. Ito na. Alam niyo, sabi ni Ambo, yung 90 years old, sabi niya ganito. Nakatuwa to Sabi niya, ito yung panawagan niya. Kuya Pedring, kung saan ka man naroroon, umuwi ka na, miss ka na namin ni Daddy at ni Mami. Nakuha niyo yung kwento? 90 years old na siya. Mayroon pa siyang kapatid. Mayroon pa siyang nanay at tatay. Sabi niya, Kuya Pedring, nasaan ka ba? Umuwi ka na, miss ka na namin ni Daddy at ni Mami. Yun yung nakakatawa doon. Bigyan natin ng kwenta itong kwento na ito. Kapag ang magulang po ay nawala ng anak, yan, katulad yan, konti nang mawala yan, Di ba? Yung nawala sa hindi inaasahang pagkakataon, di ba ang magulang hindi mapakali? Siyempre, ikaw ba naman mawalan ka ng anak, mapapakali ka ba noon hanggang di mo nakikita, di ba? So, yes, oo. Ang isang pwedeng paraan na komunikasyon para mas madaling mahanap yung nawawalan nating mahal na sa buhay, maaring ito ay sa pamagitan ng radio station or TV, di ba? O di kaya ngayon, yung social media. Kaya mas marami ngayon nadadaling hanapin kasi nga, meron ng social media. Amen? Ang tanong ko, naranasan nyo na bang mawalan ng anak o yung mga mahal sa buhay? Wala pa naman, di ba? Salamat sa Diyos. Ang hirap-hirap. Kung napapanood nyo yung kay MJS, yung nawala, dekadaan lumipas, doon pa lang natagpuan di ba? Hindi mapakali yung magulang, halos magpakamatay na yung magulang. Oo. Pero, yun ang maganda, dahil through TV network, radio station, social media, natatagpuan yung matagal nang nawalang anak. Oo. Amen. So, kung ikaw ay may alagang aso o may alaga kang mga pet, di ba pagka nawala siya, hindi ka rin mapakali. Hayop pa yun. Paano kung tao? Di ba? Alam niyo, meron akong pusa. Kilala niyo yung pusa ko? Si Mingming. Yung pure white. Yung, anong tawag doon? Persian cat. Persian cat ba yun? Ibang kulay. Oo, yung ibang kulay. Brown. Nawala siya, Kuya Jay, for almost a month. 2019. 2013, pusa ko na siya haba ng buhay. Tagal 2019, nawala siya. So tuwing magpupunta ako ng church, tuwing susundin ako ni Kuya Rudy, Kuya Joey, buhay pa noon, dumadaan kami doon sa mga, di ba, masukal doon, mga madamo. Lagi kong tinatawag, Ming, nasaan ka na? Almost a month yun Pinagpipray ko kay Lord. Lord, alam ko, ang hayop ay nilikha mo rin. Panginoon, may buhay din ito katulad namin. Sabi ko, Panginoon, kung kalooban mo, makita ko pa yung alaga kong pusang ito. Alam nyo, kapapanalangin ko, lumipas ang isang buwan, nagbabasa ako ng Bible, hapon. Mga alas 3. Hapon, alas 3. Sabi ng kuya ko, Boy! Bakit kuya?
Yung pusa mo nandyan sa gate. Kulat ako. Ha? At sabi ko sa kuya ko, kuya, baka pwedeng paki-open yung gate, paki-papasok mo. Pasok agad siya, binuksan mo yung pinto. Nandun siya, ngiyaw, ngiyaw, ngiyaw. Lumapit sa paa ko. Na-miss niya. Kinis na miss ako, kiniskis niya yung balahibo ko niya. Alam mo, meron akong sardinas, rose bowl. Rose bowl yun, mamaling siya. Masarap yun. Nilagay ko sa plato, pinakain ko yung oras na yon. Sabi ko sa kanya, matagal kang nawala, deserve mong kumain ng ganyan. So, habang kumakain siya, talagang naubos na yung isang sardinas. Sabi ko, Lord, thank you. Gutom na. Oo, salamat Lord, Panginoon, natagpuan ko rin ang pusa ko. Diba? Pusa mo lang yun, aso mo lang yun. Diba? Ang sarap-sarap pagka natagpuan mo. Eh, paano pa yung anak? Diba? Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. So, yun yung kwenta doon sa kwento natin. Alright? Mga kapatid sa Panginoon, alam po natin nung magkasala ang tao, di po ba naawalay tayo sa Panginoon. Nung ang ating mga ninuno ay nagkaroon ng pagkakasala ng disobedience, ano po ang pumasok pagkatapos ng kasalanan? For the wages of sin is kamatayan, death. Di ba? Sabi doon sa Roma 6:23, nung magkasala ang tao, ay kasunod noon ay kamatayan. So, ano nangyari? Nahiwalay ang tao sa Panginoon. Napalayo ang tao sa manlilikha. Yon kay Lord. Kasi si Adan at si Eva, sila ang ating ninuno. Nung sila po'y nagkaroon ng pagsuway sa Diyos, dahil sa kasalanan, sila po'y nawalay. Pinaalis nga sila sa Garden of Eden di ba? Lumayas kayo, hindi, kasi nga, gumawa silang hindi maganda At yan yung nangyayari ngayon sa atin, mga kapatid, sa kasalukuyan, na yung mga tao, ang nangyayari, nahihiwalay at tuluyang nawawala sa Diyos. Bakit? Dahil sa kasalanan. Amen. Palampanan si Lord. Very good. Natin yung pamilya, yung mag-ina ni Kuya Jay, no? Alright, marami na tayo. Hallelujah. Okay, tuloy natin. Ito, para maaga tayong matapos. So, bakit po nahiwalay o nawalay ang tao sa Panginoon? Dahil sa kasalanan. At ngayon po, iyan ang nagiging dahilan ng maraming tao kung bakit sila nawawalay, kung bakit sila nahihiwalay at nalalayo ng tuluyan sa Panginoon dahil sa kanilang ginagawa at patuloy sa paggawa ng kasalanan. Kaya naman ang Panginoon ay palaging nagbibigay sa atin ng pagkakataon para lumapit sa Kanya yung mga taong mga makasalanan. Tayong lahat mga makasalanan tayo. Amen po ba? Amen. Walang matuwid sa atin, sabi ng Bible. Roman 3:23, no one is righteous, not even one. Walang matuwid, walang nakarating sa pamantayan ng Panginoon. Lahat tayo makasalanan. Kaya ang hinihintay lang ng Panginoong Diyos sa lahat ng tao ay yung magpakumbaba sa harapan niya at humingi ng kapatawaran at manumbalik kay Jesus. Amen? Yun ang hinihintay ng Diyos Sino ba rito yung dati mabait na? Lahat tayo makasalanan. Sabihin na natin, medyo meron tayong likas na kabaitan ng araw, pero walang halaga yun pag wala tayong komunikasyon sa Panginoon. Amen? Nung araw, ang pananaw ko, Kuya Jay, mga kapatid kong naririto, yung hindi ako makagawa ng kaaragabyado sa kapwa ko, alam ko, mabuti na ako noon. Yung, lalo kung gumawa ng kabutihan sa kapwa ko, ang iniisip ko, marami naman ako nagawang kabutihan sa kapwa ko. Mapupunta naman ako sa langit pag namatay ako. Yun ang pananaw ko Nung hindi pa ako Kristiyano, tutulong ako sa kapwa ko. Actually, yung lolo ko matalungin Kaya wala ko isa sa lolo ko. Wala. Ang lolo ko, parang yun yung namana namin sa lolo namin. Yung lolo namin matalungin. Malapit siya sa tao. Naalala ko noon. High school ako noon, nakatira ako sa Kalagiman, doon sa, kung saan doon nangungupahan yung lolo ko. Meron tuwing umaga doon, napupunta at kakatok, na pulubi, putol ang kamay, may dalang bayong. Ang hinihingi ng pulubi noon, bigas, dilata, ayaw niya ng pera. Hindi siya tumatanggap, high school pa ako noon. So every time, tuwing umaga, nakikita ko yung tao na yon, taga-abukay lang pala, kaya malapit lang. Binabaybay niya yung abukay ito Kalagiman. Alam mo yung Kalagiman, di ba? Papunta ng Samal yon. So, dumipas sa mga buwan, taon,
doon pa rin siya regular. Siguro mga 3 times a week pumupunta kasi nga yung lolo ko, pensyonado. Aalis yon, merong bigas, may ulam. Kinalaunan, alam nyo, pinapakain na ng lolo ko sa bahay namin. Sa doon, sa inupaan nilang bahay. Liga rito, pasok ka, kain ka. Kinalaunan, naging kumpare pa ng lolo ko. Naging kumpare pa. So, ano yung sinasabi natin ngayon? Kahit anong gawin mong kabutihan, kung wala kang tamang relasyon sa Panginoon, bali wala yun. Wala. Kaya maganda, gumagawa ka ng mabuti, may tama kang relasyon sa Diyos. Pero alam natin na hindi kabutihan ang passes natin para makapunta tayo sa langit. Di ba? Anong sabi sa Ephesians 2:8-9? May Bible ka dyan? Hanapin mo para mas maganda. Ephesians 2:8-9. Epeso 2:8-9. Sapagkat sa biyaya kayo nangagligtas sa Yung. pamagitan ng pananampalataya. Yung. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Yes, nakita mo yun. Diba? Sabi sa English, excuse me, for it is by grace you have been saved through faith, not by your works, so that no one can boast. Ibig sabihin, yung mga ginagawa nating kabutihan, wala yan. Hindi yun yung process mo, hindi yun yung paraan para makapunta ka sa langit. It is only by grace of the Lord. Yung kagandahang loob ng Panginoon, yung habag niya sa atin, yung mahabang biyaya ng Lord, yung libre niyang binibigay, kaya ikaw wala kang pwedeng ipagmalaki, Lord, nakagawa naman ako ng mabuti Hindi, walang kwenta yon. Dahil sa habag ng Panginoon, kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan. Wala tayong ginawa. Nahabag si Lord, naawa sa atin, yun. For it is by grace you have been saved through faith, not by your works, sabi ng Bible. Not by your own deeds, so that no one can boast. Kaya hindi natin pwedeng pagmalaki na dami kong natulungan, napadala kita sa ospital, pinagmamalaki mo, no? Sabi nga ng Panginoon, hindi mo pwedeng ipagmalaki ang mga mabuti mong gawa. Kinahabagan kita, kaya ka nagkaroon ng kaligtasan. So yung kaligtasan na meron tayo ngayon, mga kapatid, it is only by grace of the Lord. At yung salvation natin na iyon ay kailangan nating i-work out. Hindi pwede yung, ay Kuya Boy, ligtas na ako Wala ka nang gagawin. Hindi. May gagawin ka. Kailangan meron kang action. Hindi lang puro faith. You are not live by faith alone. Kasama ang action. Kailangan i-work out natin. Ito, katulad dito. Nagba-Bible study tayo. May pananampalataya tayo. Gumagawa tayo ng kabutihan. Nagpapatawad tayo ng mga nakasamaan natin ng loob. Sinusunod natin yung kalooban ng Panginoon. Wino-work out natin yung kaligtasang binigay sa atin ng Panginoon. Amen. Amen. So, hindi pwedeng, I am saved already. O ano ngayon gagawin mo? Wala lang. So, kailangan may pagpapatuloy. Kailangan gumagawa tayo. At ganun tayo kamahal ng Panginoon. Napakamayaman ng habag ng Diyos sa atin. At gusto ng Diyos, magrepent tayo sa harapan niya, magpakumbaba tayo, at kilalanin natin si Jesus bilang ating Diyos na sariling tagapagligtas. At kapag tinanggap nga natin si Jesus, anong sabi sa John 3:16? Kuya Rudy? Kaya na lamang ang paglibig. At ang sino man sumampalataya, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay. Buhay na walang hanggan. Nakita nyo? Kapag tinanggap natin si Jesus, ano magkakaroon natin? Ano magkakaroon tayo? Eternal life. Pero kailangan i-workout mo yon. Kung nakatanggap ka na ng kaligtasan, and that is eternal life, dapat sumasang-ayon ka sa kalooban ng Panginoon habang nabubuhay ka. Yung talagang may ginagawa ka. Di ba? Hindi pwedeng yung para ka lang patay na lukan. Ganon. Yung wala kang gagawin, baka ang mangyari niyan, sinasabi mong Kristiyano na ako, tinanggap ko na si Jesus, baka pagdating doon sa taas, hindi ka pala papasukin sa langit. Di ba? Kasi wala kang ginagawa sa ubasan ng Panginoon. Amen. Jesus po ay nanahan sa lupa. Di ba? Siya po ay nagkatawang tao. Natandaan natin, si Jesus, 100% God, at naging 100% na tao nung siya'y nanahan sa lupa. Di ba? Nagbukas siya ng pintuan para sa mga taong nagsisising ng lubusan sa kanilang mga ginawang kasalanan. Actually, yung proseso ng ating pagiging Kristiyano, hindi naman nakukuha sa biglaan yan di ba?
It takes time. Process po yan. Anong kailangan natin gawin? Humakbang, magpatuloy, para lubusan nating makamtan ang tunay na kaligtasan. Ang sitwasyong ito ay nilalahad sa parabola ni Jesus. Ito, ang alam niyo po yung parables na ito. Tungkol sa dalawang anak na ang isa dito ay alibugha. Ano ba daw ibig sabihin ng prodigal or alibugha? Ang ibig daw sabihin nito ng mga kapatid, yung prodigal or alibugha is gastador. Yun. Gastador, labusak o yung parang bulagsak sa pera, ganon. Mapang-aksaya at mapagtapon. Di ba alam natin yung nangyari sa parables, yung isa doon? Di ba naging ano siya eh? Kinuha niya na yung kanyang yaman, yung kanyang mana. Oo. Ano na tawag dito? Nilustay niya yung kanyang salapi. Oo. Okay. So, ang tanong, mga kapatid, ikaw ba'y nawala dati sa Diyos? Sagutin niyo sa sarili niyo. Ikaw ba'y malayo dati sa Diyos? Ngayong natagpuan mo na si Jesus, paano ka nagbalik? Sagutin niyo sa sarili niyo. Kaya ang nais kong ibahaging titulo o pinaka-title natin, nawala, ngunit nagbalik. Katulad kanina, yung ating kwento, panawagan, tinawagan niyo yung kanyang kapatid para makita nila at para magbalik sa kanya. Okay, Lucas 15:11-24. Sino makakita? Basahin mo, Kuya Jay, para mas maganda malaman natin yung nangyari sa prodigal. At sinabi niya, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Yes. At sinabi sa kanyang ama na bunso, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanang nauukol sa akin. Oo. At ibinahagi niya sa kanila ang kanyang pagkabuhay. Mm-mm. At hindi nakaraan ang maraming araw, tinipong lahat ng anak na bunso ang ganang kanya. Yun. At naglakbay sa isang malayong lupain, at do'y inaksaya ang kanyang kabuhayan sa paluging pamumuhay. Yes. 14. At nang magugol na niyang lahat, ay nagkaroon ng isang malaking kagutom sa lupain. Yun ang nangyari, oh. Siya'y nagpasimulang mga ilangan. Yan. 15. At pumaroon siya at nakisama sa isa sa mga mayayaman sa lupain yaon. At sinugo niya sa kanyang mga parang upang magpakain ng mga baboy. Baboy. Oo. 16. Ibig sana niyang mabusog ang kanyang tiyan ng Mm. pa na kinakain ng mga baboy. Oo. At walang taong magbigay sa kanya. Okay. 17. Datapwat ng siya'y makapag-isip ay sinabi niya, ilang mga alilang upahan ng aking Yes. ama ang may sapat at lumalabis na pagkain. At ako rito'y namamatay ng gutom. Mamatay sa gutom. 18. Magtitindig ako at paruroon sa aking ama. Yun. At aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at Yeah. sa iyong paningin. Amen. 19. 19. Hindi na ako karapat dapat na tawaging anak mo. Gawin mo akong tulad sa isa sa iyong mga alilang upahan. Yeah. 20. At siya'y nagtindig at umaraw sa kanyang ama. Datapwat samantalang nasa malayo pa siya, ay natanawan na siya ng Ng kanyang kanyang ama. ama. At nagdalang habag at tumakbo. Yun. Niyakap siya sa liig. At Yan. siya'y hinagkan. Okay. 21. 21. At sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat dapat na tawaging anak mo. Yun. 22. Tatapot sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin nyo ritong madali ang pinakamabuting balabal Yun. at suot nyo sa kanya at lagyan nyo ng Ng singsing singsing. ang kanyang kamay At at mga panyapak ang kanyang mga paa. Yun. 23. At kunin nyo ang pinatabang Guya. guya at inyong patayin yun. at tayo magsikain at mga katuwa. Yes. 24. 24. Kapagkat patay na ang anak kong ito at muling Nabuhay. ay nawala at nasumpungan. Iyon. At sila'y nagsimulang mga katuwa. Talakpakan natin talatang yan. Yan yung title ko eh. Nawala, ngunit nagbalik. Nawala at natagpuan. Yan. So, ulitin natin. Iano lang natin. I-revise. Sabi ng kwento, dalawang magkapatid, isa doon ay hiningi na yung mana sa ama. Kita nyo, buhay pa yung tatay, hiningi na yung mana. Actually, yung
Mana, di ba, pag namatay yung tatay, yung gumagawa siya ng last will. Oo, di ba, pagka namatay na siya, ito yung kayamanan ko, paghati-hatian nyo, mapupunta yung ganito. Naalala ko yung napanood ko kay Dolphy, yung interview kay Eric Quezon ni OG Diaz. Nung mamatay si Dolphy, ang dami-daming kayamanan at ari-arian ni Dolphy. Lahat sila equal. Walang lamangan. Kung ano yung kabuuan na iniwan ni Dolphy Sr., silang lahat maghahati-hati. Ilan sila? 18. Diyos ko, ang dami. 18. May mga pamilya pa yun. No? Pero maganda roon, naibigay niya yung mana at walang mas malaki dito, mas hindi. Wala pantay-pantay. No? Pero ito, sa kwento rito sa Lucas, na ito ay parabola. Pag sinabing parabola, ano? Talinghaga. Talinghaga ng Panginoon ito na tinuturo doon sa Israelites. So sabi nga, yung isa dito ay kinuha na yung kanyang mana bagamat buhay pa yung kanyang ama. Sino yung kumuha ng mana? Panganay o bunso? Panganay. Mali. Bunso. Ayun, hindi ka na. Bunso ang nanghingi. No? So siya yung nanghingi ng mana habang buhay pa yung kanyang ama. So, dahil mabait yung tatay, hinati na niya yung kanyang ari-arian at ibinigay na nga sa bunso yung part niya. Ano nangyari? Ginawa nitong bunso, binenta niya yung mga namana niya at nakuha niya sa kanyang tatay. Siyempre, nakash na. Di ba? Kung 5 hektarya, 10 hektarya, binenta niya yun, naging cash. No? Anong ginawa niya yun? Ano sabi sa Bible? Lumayo, naglakbay ng malayo. No? Nagpakalayo-layo. Parang, halimbawa, ikaw, Kuya Rudy, nagliwaliw. No? Pagkatapos, ano nangyari? Sabi din sa Bible, nilustay ang kanyang pera sa mga bisyo. Sa inuman, sa chicks. Siguro kung mayroong pa mga drugs pa, no? Buti, wala pang drugs noon. No? Oo. Pero nung araw, may mga sugal-sugal na rin sa panahon ng Israel. So, ano nangyari? Nung malistay na, naubos. Naubos na. So, nagkaroon na siya ngayon ng taggutom. Wala na siya makain eh. Nagkaroon din ng taggutom doon sa lugar kung saan siya naroon. So, to cut the long story short, naghirap ulit itong lalaki na bunso na anak nung ama. Anong ginawa niya nung wala na siyang pera? Siya po ay namasukan at nagtrabaho sa isang piggery. Di ba, sa down? Sa babuyan. Siya. Pumasok siya, tagapag-alaga ng baboy. Di ba, alam naman natin pagka-piggery, baho-baho nun. Naranasan nyo naman punta sa Puerto Ribas. Puerto Ribas, dami-daming nag-aalaga ng baboy doon. Nako. So ang slaughterhouse, ang baho, di ba? Pero lahat yon naatim niya. At ang masaklap doon, dahil nagugutom na siya, ang sabi sa parables ni Lord Jesus, pati pinagbalatan ng bungang kahoy ay kinakain niya na. Kita niyo yung paghihirap na ginawa niya. Hindi kasulo niya eh. Ang sarap-sarap ng buhay niya sa tatay niya. Pampira. Ginusta yung pera. Nung maubos, hindi ngayon. Kumakain siya ng mga balat ng bungang kahoy. Ito maganda. Napag-isip-isip niya at sinabi niya sa kanyang sarili, babalik ako sa bahay ng aking ama. Yun, di ba? Amen! Yung malalim na version. King James version na Tagalog yan eh. No? No, parang malalim. Pero dito sa version natin, yan, medyo mas mababaw. Pero inaano ko na lang, re-revise ko na lang para mas maintindihan natin itong isang sikat na parabola ng Panginoon. Ito ngayon, di ba, sabi ng lalaki, ng bunso, sa bahay ng aking ama, napakasarap ng kinakain ng mga katulong. Biruin mo yung mga katulong doon, upahan, di ba? Ang sasarap ng pagkain. Pero ang maganda ron, sabi niya, gusto kong bumalik. Magpapakumbaba ako sa aking tatay. Yun ang maganda. Na-realize niya, nagkamali siya, magbabalik siya. Alam niyo naman tayo, nagkakasala tayo sa Panginoon, di ba? Ang mahalaga noon, nagbabalik tayo sa Diyos, humingi tayo ng kapatawaran. Ang tawag doon, pagsisisi. Di ba? Yung paghingi natin ng kapatawaran is repentance. Andan yung repentance. Sabi nga, hindi lang isang beses ginagawa to. Kailangan yun yung pag nagkasala ka, Lord, lalo na pag matutulog, Panginoon, patawarin niyo po ako, may nasabi ako sa anak ko, may nasabi ako sa asawa ko na hindi maganda.
Yun yung repentance. Repentance is not only one day activity. Dapat yan, everyday ginagawa natin, nagre-repent tayo. So, mga kapatid, nagpakumbaba ang bata o yung bunso sa kanyang ama. So, ang prodigal pala ay nangangahulugang labis-labis na mapusyaw or ibig sabihin magastos. Kaya sa kwentong ito, ang bunsong lalaki ay nang walang pagsaang alang-alang na nalustay ang kanyang mana. Kaya nga sa konteksto ng kanilang talinhaga na ito, pag binasa niyo yung Lucas 11 verse 15 to 24, bababa pa kayo para malaman niyo yung konteksto, no? Na ang prodigal son ay isang tawag pala sa isang taong makasalanan. Pwede pala yun na ang isang prodigal son, ito ay isang makasalanang tao. Kaya dati tayong makasalanan. Kaya lang tayo pinatawad ng Diyos dahil nagbalik tayo sa Kanya. Amen? Nawala tayo sa espiritual. At ang isang taong bumalik sa pamilya at pananampalataya, pwede rin tawagin nyo na prodigal son. Matapos siyang mawala, ay humingi siya ng kapatawaran. At pinapakita dito, sa kabila ng kamalian niyang nagawa, ay nagbalik loob siya sa kanyang tatay. Kaya yun yung title natin eh. Nawala, ngunit nagbalik. Okay. So, ang gusto lang ng Panginoon sa atin, mga kapatid, ay yung tayo na mga nagkakasala, salamat sa Diyos, tayo ngayon ay mga kumikilala na sa Panginoon. Alam naman natin na tayo pinatawad na ng Diyos. Ang hinihintay lang ng Panginoon ay yung mga tao talagang patuloy sa paggawa ng kasalanan na manumbalik sa Panginoon. So, unang gagawin natin, yung sinabi natin kanina, repent. Magsisi tayo. Magsisi ng kasalanan ng isang taong makasalanan para siya'y manumbalik sa Panginoon. Pangalawa, susunod tayo, obey. Repent, obey. Susunod ka na sa kalooban ng Panginoon pag nagsisi ka na. At pangatlo, stay following kay Lord. Susunod tayo. Hindi pwedeng mainit ako ngayon, yun ako susunod sa isang araw, sa isang buwan. Lana, matigas ang ulo mo. Kailangan, stay following God. Manatiling sumusunod, tuloy-tuloy. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Alam ko mayroon kayong natututunan. Patapos na tayo. Sa ating patuloy na pagsunod sa Panginoon, hindi na tayo mawawala. Tandaan niyo yan. Basta nananatili tayong sumusunod sa Panginoon, sa ating shepherd. Tandaan nyo, ang ating shepherd ay walang iba kundi tayo ay mga tupa. Kaya tayo, dapat na mga tupa ay sumasama sa pila ng mga tupa ng Panginoon na lumalakad ng diretsyo. No? Kaya maganda itong ginagawa natin. Tayo mga tupa, may leader, salamat sa Diyos, kinahabagan niya ako. Ang burden ko, Kuya Jay, Mars, Ryan, Yen, Ate Annabel, Kuya Rudy, mapasyalan ko kayo kahit 2 beses sa isang buwan. Kaya huwag kayong, si Kuya Boy, dito na naman, no? Kahit 2 beses lang sa isang buwan, no? Maganda yung nagsasama-sama tayo sa ganito. Kasi hindi natin alam, baka bigla na lang dumating si Lord. Di ba? Magkakasama tayo. Di ba? Amen? Masarap-sarap ka rin, magkakasama tayo sa finals. Di ba? Ang bira, akala ng maraming tao, hindi totoo yan eh. Kasi hindi lang nalalaman yung Biblia. Nila naman yung salita ng Lord. Pero tayo, salamat sa Diyos. Alam natin yung sinasabi ng Lord. Ano sabi ng Panginoon? Do your business till I come. Sa mga tao, sa mga Kristiyano, nagpapahig ng salita ng Lord, gawin nyo na yung dapat. Hanggat hindi pa dumarating ang Panginoon. So, mga kapatid, mahalaga yung ngayon. Yung ngayon na tayo ay nagbalik na sa Panginoon at wag na po nating iisipin na tayo'y lumayo sa Kanya. Ryan, ikaw ngayon, unti-unti, kakaroon ka na ng seed sa puso mo. Diyos ang magpapalago niyan, pero kailangan mong umakbang. Hindi pwedeng pananatiliin mo lang yung buto rito. Kailangan meron kang gagawing hakbang para lubusan mo makilala si Jesus. Amen? Para kasama ka rin sa kaligtasan. Amen? Alright. So, wag na nating hayaang lumayo tayo sa Panginoon. Baka kasi, pagka tayo'y nawala, mapapahamak tayo. Alam niyo yung mga tupa, literal. Ang mga tupa, di ba, nililidyan ng pastol, di ba, sa Israel, yung mga tupa kasi, yun ang pinakamababait na hayop.
Alam nila yung tupa, yung pastol nila. Kaya ang pastol, pagka pumito, yung ganon, alam na alam agad ng ano yun, ng mga sheep, ng mga tupa. Susunod agad yun, magpipilahan na yun. Ngayon, may marong mga matitigas ang ulong mga tupa, kumakaliwa, kumakana, nawawala sa pila. Literal daw, yung mga tupang kumakanan, kumakaliwa, yung dinadaanan daw nila, minsan matatarik, mababato. Kaya yung iba daw na tupa, literal, nadudulas sa dudupilas, mahuhulog sa bangin. Alam niyo yung hawak ng pastol, di ba, yung letter U. Di ba, yung pinakatungkod niya, di ba? Pa-letter U yun eh. Ang ginagawa daw ng pastol, para hindi mahulog ang tupa, kinakalawit sa leeg, sinasalo, para hindi tuluyang mahulog sa bangin. Ganun ang Panginoon. Pag nagkakamali tayo, kumakanan tayo, lumilis tayo, masakit tanggapin, kakalawitin ka ng Panginoon. Kakawitin yung leeg mo para maibalik ka lang sa pila. Pero gusto ng Diyos yung, manatili ka na sa pila. Kaya huwag tayo maalis sa pila. Amen. Huwag tayo maalis. Amen. Okay, praise the Lord. So mga kapatid, ako noon, Kuya Jay, mga kapatid, Kuya Rudy, Ate Annabel, sa inyong lahat, nawala ako noon sa Panginoon. Alam niyo, ang pangarap ko noon, mag-abroad. Natupad naman ang pangarap ko, nakapag-abroad ako sa Brunei. And then, meron man ako mga kaibigan noon, anong panahon, unbeliever pa ako noon, nagpunta sa yung iba sa Qatar. Alam nyo, naisip ko, wala akong pananampalataya sa Lord. Pag pumunta ako sa Qatar, anong gagawin ko lalo? Katarantaduhan lang. Sa Middle East, Kuya Jay, kung napunta ka sa Middle East, di ba may sinasabing tinatawag doon na yung pinaka-ID? Ikama. O ikama. Meron akong tropa. 2 buwan pa lang, may ikinama na. 2 buwan pa lang na. Hindi, kinama na. Ibig sabihin, kumaliwa na. Diba? Yun ang masaklap. Nung araw, dahil gusto kong mag-abroad, wala akong pananampalataya kay Lord, napunta ako sa Brunei. Anong ginawa ko sa Brunei? Puro katarantaduhan lang, Kuya Jay. Inom. Buti hindi ako natutong babae. Kasi loyal ako noon sa asawa ko. Loyal ako sa asawa ko. Ang liliit pa ni PJ kasi laki lang yan. Tsaka kasi laki nito. Bukyo. Di pa, nag-abroad nga ako eh. Di pa. So kinukwento ko lang sa inyo, bakit nangyari na maranasan ko yung mga bagay na yon? Kasi ang plano ng Lord sa dulo, gagamitin ako ng Lord. Amen? Kayo din, tayong lahat, may pinaranas sa atin si Lord na hindi maganda sa buhay. Pero ang kahihinat na noon, ang dulo pala noon, gagamitin tayo ng Lord. Kailangan niyang kawitin tayo. Amen? Kailangan kawitin tayo sa leeg para manatili tayo sa pila. Kaya huwag tayong aalis para hindi tayo mawala, para hindi tayo mawalay sa Panginoon, at para hindi tayo tuluyang humiwalay sa Panginoon. Amen? So mga kapatid, huwag na po nating hahayaan na tayo ay lumihis at lumayo sa Diyos. Ngayon, ang Diyos ay patuloy na umaabot sa mga tao sa mga iba't ibang kaparaanan. Katulad ng paggamit ng Panginoon sa akin, sa inyong lahat. Gusto ng Lord, maabot kayo, gagamit ang Diyos ng isang tao. Katulad ko, sa biyaya ng Lord. Sabi ko nga, Panginoon, narito naman po ako, wala naman po ako ginagawa eh. Di ba? Wala naman akong trabaho. Diyan ako lamang sa inyo. Kayo may trabaho kayo. Ako wala akong trabaho. Pero pensyonado ako ni Lord. Di ba? Pinagmamalaki ko si Lord sa buhay ko sapagkat nung ako'y ma-stroke, nandun lang ako sa bahay, naiayos ni Lord yung pamilya ko, nagkaroon kami ng sariling bahay, nakatapos na yung mga anak ko, si Mark, second year college na, 2 taon na lang, makakatapos na siya sa agriculture. At sabi ko, anak, pagbutin mo yung pag-aaral mo para makarating ka sa ibang bansa. Kasi in demand yung agriculture sa New Zealand, sa Japan. Oo. At sa biyaya ng Panginoon, sabi ko, mag-aral ka mabuti para mapagginhawa mo naman yung mama mo. At yung asawa ko, si Aini, hanggang ngayon nagtatrabaho. Samantalang nagsama kami, si Mark, 1 taon pa lang. Si Mark ngayon, magto-21 na sa January 24. 24 years na kaming magkatuwang ni Aini. 1 taon na lang, silver na kami. Amen. Yung matanda na sa pananampalataya. Uy, Rudy, ano ang iyong insight? Insight ko yung nabasa mo kanina, yung lalaki na lumagas. Lalaki na
umalis sa magulang niya. Yes, Pagka- oo. Pagka nagpakasama yan. Nagpakalayo-layo, Oo. nagpakasasa. Parang leksyon na rin sa atin yan eh. Baka yung lumayo tayo sa Diyos. Tapos lumayo tayo. Tingnan mo sa pagsubok sa kanya, di ba? Binigyan siya ng kahirapan. Oo. Kasi tayo kung wala tayo komunikasyon sa Diyos, ganun din mangyayari sa atin yung ginawa ng tao na yun eh. Oo. Kailangan kasi tuloy-tuloy tayo sa Panginoon para Amen. hindi tayo magkakaroon ng hirap sa buhay. Amen. Parang parang may sumpa na yung ginagawa natin na ito na Yeah. kasi darating Amen. ang panahon na ang sabi nga ang magtaga hanggang wakas ang siya maniligtas. Yes, amen to that. Yun lang. Amen. Be the glory. To God be the glory. Palakpakan natin. Ibig sabihin lang noon, Kuya Rudy, yung sinimulan natin na ito, na nung kumilala tayo kay Lord, huwag na tayong umalis, huwag na tayong mawalig sa Kanya, at kung meron tayong sasama-sama, pagsasalo-salo ng salita ng Lord, gawin natin ito habang tayo nabubuhay. Mananatili tayo sa Kanya hanggang wakas, para ngayon sinabi ng Panginoon, ang manatiling tapat sa akin hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Palakpakan ng Lord sa buhay ni Kuya Rudy. Okay, pag ganun tayo, lalampasan lang natin si Mars kasi mahihayin si Mars eh. No? Okay lang yung Mars, okay lang, no problem. Alright, okay. Nagkaroon na talaga ng time to, makakasama ko na to, makakatuwang ko na to eh. Amen. Kuya Jay, sige po. Inside ko po, brother po, yung pag umalis, tapos bumalik sa Panginoon. Minsan, inaalaw siguro ng Panginoon na sige na umalis tayo. Oo. Pero mas matututo tayo sa pag nalayo tayo, mas mapapaliwara. Yeah. Oo. Kaya mas maganda, sabi ng Panginoon na tuloy lang tayo sa daan patungo sa Kanya. Yun. Dahil yung pangako niya ay mas mainam kaysa sa pariwara. Yes, amen. To To God be the glory. Praise the Lord sa buhay mo, Kuya Jay. Totoo yan sinabi mo. Nararanasan natin yung iba't ibang hindi maganda sa buhay, pero maaring yun ay kaparaanan ng Panginoon para tayo po ay kumilala sa Kanya at maglingkod sa Panginoon. Amen. Glory to the Lord. Hallelujah. Alright. Parang natutunan lang, yung nagrema sa isip mo. Yung kaya boy, yung silang yung kahit anong gawin mo kabutihan kung wala kang komunikasyon sa Yun, very good. Oo. bali, Baliwala. wala. Yes. God be the Lord. To God be the glory. Hallelujah. Natututo na si Kuya Ryan, ano? So, ibig sabihin ni Ryan, kahit ano ang kabutihan ang gawin mo, kung wala ka namang tamang relasyon kay Lord, baliwala yun, no? Mas maganda yung meron kang relasyon na tama sa Panginoon, tapos gumagawa ka pa ng kabutihan. Di ba? Yung kinikilala mo rin. Kinikilala mo ang Panginoon. Praise God. So, makakasama ka namin in Jesus' name. No? Tanda mo yan, makakasama ka na namin sa pananampalataya. Linggo sana Oo. kasunod na ba eh. Oo. Yung natutunan or insight dito sa ating pag-aaral tungkol sa nawala, ngunit nagbalik. Sige po, yan. Ano po, hayaan po natin na si Lord yung magmaneho ng buhay natin. Very good. Dahil alam naman po natin na once na si Lord yung magmamaneho ng buhay natin, i-organize Yes. na po yung buhay natin. Amen. Tapos ano Kuya Boy, Mm. yung iba po kasi kapag nakakaranas po ng burden, kapag nakaranas po ng bighati sa buhay, parang Oo. nawalan po sila ng, parang nagkaroon po sila ng hopeless na Yeah. wala sigurong Diyos, parang may doubt po sila na Oo gano'n. nga, Huwag po tama. ganun, Kuya Boy. Kahit gaano kapangit ang sitwasyon natin sa buhay, patuloy pa din natin ipagkatiwala ang buhay Amen. natin sa Panginoon. To God be the glory. To God be the glory. Praise the Lord. Hallelujah. O yun, di ba? Kaya maganda yung malinaw nakikinig eh. Maganda mag-inside. Si Kuya Rudy, narinig ko may sumpa pa eh. Napunta sa sumpa eh. Ay, syempre, intindihan natin si Kuya Rudy. Pero I thank the Lord. Sabi ko nga, Lord, salamat may Kuya Rudy. No? Kasi kung walang Kuya Rudy, sino po apurahin kung makarating sa Bible study, no? Alright, Ate Annabel, okay, it's your turn. Sige. Hindi tayong mga Kristiyano, hindi rin tayo bibitaw kay Lord. Yes. Patuloy rin tayo maglilingkod sa Kanya. Amen. Kasi siya ang nagbigay sa atin ng pag-asa. Tama. Tapos, ang ano doon, yung sinabi kasi sa Bible na ang
manatiling tapat hanggang Wakas. wakas siyang maliligtas. Amen. Kaya talagang magpatuloy lang talaga tayo para Yeah. dating ng panahon, makakamit natin ang buhay na Uy, na walang hanggan. Amen. To God be the glory. Yun ang tunay na tagumpay. Yung makamta natin ang kaligtasan. Hinaan mo ng konti yan. Hallelujah. Hallelujah. Awitan natin yung give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son, and now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks, we give thanks. Palakpakan si Lord, hallelujah. Ate Annabel, pasa mo kay Kuya Rudy si Zia para ikaw mag-closing. Lord, sa gabi po nito, Lord, Siya nga po, Lord. katagumpayan ng aming gawain, Lord, Amen, na amen. ito po, Lord, ang mga salita, Lord, ay maging kalakasan Amen. sa aming mga buhay, Siya nga Lord. po. At Lord, salamat din po, Lord, na nakarating si Kuya Boy dito, Yes, Lord. Lord, Thank you, Lord. sa bahay po namin, Lord, Siya nga na po, siya po Lord. ang nagpapalakas sa aming mga Amen. buhay, To Lord. God be all the At glory. salamat din po, Lord, na Yes, Lord. na iniingatan mo siya araw-araw, Lord. Yes, Lord Jesus. Sa pagpunta po niya dito sa bahay namin, Lord. Amen. Sa mga biyaya na Yes, ipinakaloob mo po sa Blessing, amin araw-araw, Lord. At sa kalakasan, Lord. Amen. At Lord, sa kalampag-uwi ngayon, Lord. Kuya Boy, Lord. Yes, Ikaw po Lord. mag-iingat sa kanila, Lord. In Jesus' Na name. makauwi pong ligtas, Lord. Yes, Lord. Sa gabi po nito, Lord. Pinupurihan ka namin. Pasalamatan sa pangalan ni Isus. Amen. Amen. Praise God. So, bago tayo mag-iwahiwalay, picture taking muna tayo. No, sino bang, sinong, yan. Yung vitamins. Maghat kung gusto daw ng daddy mo. Para hindi ka ito magkasakit. Ayan. Tayo. Vitamins. Once a day lang po. Once a day yan, after breakfast, ha? Once a day lang Once po. a day ako para meron kayong panlaban na Oo sa, nga, sa Thank inyong you, system. Kuya Boy. Oo. So, Kasi may mga makano dito puro pagod mga katawan dito Kaya talagang kailangan ang vitamin. yan, ikaw na lang mag-selfie ka na lang sa cellphone ko, yun. Selfie mo na lang, ate Annabel po ka dito. Pero hindi, super. Ayun na, picture tayo ngayon. Oh, picture kami. Yagoy ka dito yung pagkagising. God be the glory. Hallelujah. Praise the Lord. Amen, amen. Amen, amen. God bless you, Kuya Rudy, Ate Annabel. God bless you, Ryan. God bless you. Kuya Boy. Ate Yen, God bless. Kuya Boy. Thank you, God bless po.